Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabado ng unang Sabado na ng buwan ng Mayo. Ang bilis ng panahon, pero medyo maganda rin kasi kahit papaano nagko-cool down na May. And so I would like to see the readings of today. Yung unang pagbasa nakakatuwa. Kasi sa unang pagbasa, napakinggan natin kung paano lumalago yung simbahan. Sa pamamagitan ni St. Paul, may alam siyang isang disipulo ng tawag ay Timothy. Ang kanyang nanay ay Jew, ang kanyang tatay ay Greek. Hindi magkapareho ang kanilang pananampalataya, pero naging dakila si Timothy. At sa pamamagitan ng banal na spirito, talagang St. Paul was guided, was used as an instrument para lumaki ang simbahan, dumami ang mga sumampalataya. Napakaganda. On the other hand, the gospel medyo nakakalungkot pakinggan. Kasi ang sabi ng Panginoon, those people who are following me, kung ano yung napagdaanan ko, pagdadaanan din nila. At sa mundong ginagalawan nila, hindi sila tatanggapin because they don't belong to the world. Nakita po ninyo yung pagtutunggali ng unang pagbasa at ng Ebanghelyo on the first level. Pero pag medyo laliman natin ang ating pagtingin, paano natin pagtatagpuin yung nakakatuwang pagbasa, unang pagbasa, paglago ng simbahan at nakakalungkot na Ebanghelyo, the experience of hatred and persecution sa mga kasapi ng simbahan. Paano natin pagtatagpuin yung mga bagay-bagay na kadalasan sa ating buhay magkakasalungat? Paano natin yayakapin yung mga taong pumipiglas, umaayaw sa atin? Paano tayo nabubuhay sa isang tahanan ng daming kontrabida? Ang sagot, banal na Espiritu, the Holy Spirit. The Holy Spirit. The Holy Spirit ang napakadaling pag-unawa sa Holy Spirit, respeto sa pagkakaiba. That's the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit gives different gifts. Ang taong marunong rumespeto sa pagkakaiba at ang taong marunong yumakap sa taong iba. Ang taong marunong magmahal sa kabila ng pagkakaiba, siya ay puspos ng Espiritu Santo. Ito si Kristo, conceived by the power of the Holy Spirit, embracing diversity. Ito si Maria, the Immaculate Spouse of the Holy Spirit. At inaanyayahan tayo sa bawat galaw natin naway mapuspos sa Espiritu, nang sa ganun ang mga pagkakaiba, hindi na tayo natatakot at natetreten sa mga taong iba, pero pwede nating tignan yung mga taong iba bilang pamamaraan ng Diyos para lumawak ang ating pananampalataya at pananaw at mas lumaki ang ating puso ng mahalin. Hindi lamang yung mga gusto nating mahalin, pero yung mga taong iba ay magiging bahagi na ng ating puso. The Holy Spirit. In the first reading, alam nyo one time, last week lang, nag-uusap po kami sa table sa amin, sa mga pare, at isang Indonesian priest ang nagkukwento na may kakilala siya na isang SSPS na madre na Indonesian, na yung kanyang nanay ng SSPS na yon ay Muslim. At siya ay natutuwang nagkukwento kung paano ang Muslim na nanay ay nakapagpalaki ng isang napakagaling na madre na Katoliko. Sa kabila ng aming pag-uusap, sabi ng isang Indonesian, may isang SVD rin na pare, na siya yung unang naging Katoliko at pare sa loob ng isang Muslim na tahanan. Hindi lamang yung nanay niya ang Muslim, yung tatay niya ang Muslim, buong mga pamilya niya ay Muslim, pero naging pari siya na Katoliko. Paano sila nabubuhay sa isang tahanan
na nagkakaiba. Di ba? Sa atin nga, maliit lang na pagkakaiba, yung pagkakaiba lamang sa politiko, pagkakaiba lamang ng fans na artista, pagkakaiba lamang ng pananaw sa mga maliliit na bagay, pwedeng mitya na yon ng pagkawatak-watak. Pero, sa unang pagbasa, napakalinaw, gaya ni Timothy, na nanggaling sa isang tatay na Grego at isang nanay na Jew, dito pwedeng magsimula at maging apostoles at magpalaganap ng magandang balita. At ang magandang balitang yon ay ang respeto sa pagkakaiba. In the gospel, ito siguro yung gustong sabihin ng Panginoon. Ang mundo natin takot sa mga taong iba. Tignan ninyo, pag tayo nakikisalamuha sa mga taong iba, may pagkakataon nga sa kasaysayan ng tao, ang tingin nila sa mga babae, iba at mas mababa. May mga iba na ang tingin natin sa mga itim, iba. Akala natin kung sino tayo mapuputi. Kapag taga-saan ka, taga-ibang bayan, yung iba, takot tayo sa iba. At ang ating response sa pagkakatakot, hindi natin inaamin na yung we are threatened with people who are different. At ang immediate reaction natin sa mga taong iba, shut down. You don't belong to me. And because you don't belong to me, you are non-existent. Or you are lower than me. How many in our society have been suffering because iba yung pagtingin natin? Even in good faith. Kaya I think it's very good to recover yung tinatawag natin sa Tagalog na kapwa. Ang kapwa, kahit kayo ay magkaiba, kapwa mo pa rin siya. You share the same humanity. At sana, ito yung dahilan kung bakit kadalasan we hate other people. Bakit hindi natin kayang mahalin yung ibang tao? Kasi iba sila. Can you imagine? By the mere fact na iba sila, hindi natin nakikita na bubulag na tayo that we belong to the same humanity. How many of our battles are useless? Because of our prejudices na iba yung tao. That's why Jesus in the gospel of today was trying to bring out his experience. Do you know the reason why I suffered? Because I was thought of. I was considered as different. I was considered as different. And therefore, I suffered the consequences. But now I am telling you, if people will consider you different and you will suffer the consequences just as I did, invoke the Holy Spirit so that you can treat people who treat you differently. You can treat them in solidarity. You can still love them even if they treat you differently, because you will be in the power of the Holy Spirit, under the power of the Holy Spirit, hoping that when you treat people with love, even if they hate you, that would transform them. And the Holy Spirit will work in them. I think ito yung logic ng sinasabi ng Panginoon, love your enemies. Love those who persecute you. And we can only love them if we are under the power of the Holy Spirit. You know, every start of any activity, like Monday, we have a devotion to the Holy Spirit. Every start of an academic year, sa simula ng klase, may Holy Spirit Mass. Every start of the day. Today, we ask that the Holy Spirit may descend on us so that everything we do, even to people who hate us, may be given back to them in love. Then, the church becomes a face of God on earth. Amen.